Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Kamusta na po kayo mga kalingap? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan anumang oras nyo mapanood ang video na ito. At ngayon, may panibago na naman tayong nakakakilig at sabay nakaka-excite na update tungkol sa ating Beyonce at sa love team na hindi kumukupas, ang EDC. Nagulat nga raw si Beyonce sa biglaang tanong at pahayag ni Ate Mika. Oo mga kalingap, may inamin si Beyonce at talagang kinilig siya sa tanong na iyon. At hindi lang yan, may dala pa palang sorpresa si Ate Mika na ikagugulat at ikaliligaya ni Beyonce. Ayon sa mga kumakalat na balita at pasimpleng hirit-hirit ni Ate Mika, gusto na raw ipakasal si Papa Eds. Oo, tama ang narinig ninyo mga kalingap. Gusto raw tamaga ni Ate Mika na mauwi na sa kasalan ang love story ni na Edu at Beyonce. Pero syempre, alamin natin mamaya kung ano ang buong detalye at kung paano nga ba nag-react ang dalawa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating munting channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong kaganapan, lalo na tungkol sa mga love team na inaabangan natin gabi-gabi at araw-araw. At paalala rin po mga kalingap, bago tayo magbigay ng ating komento at opinyon, tapusin muna natin ang kabuuan ng video para hindi tayo magkamali ng intindi at mas maswak ang ating mga komento. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang suporta natin kina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna at sa buong Team Kalingap dahil kahit gaano kahirap ang content nila, hindi sila tumitigil tumulong. At suportahan pa rin natin ang TDC at lahat ng love teams para mas happy at stress-free ang ating bawat araw. Ngayon, punta na tayo sa main topic natin, ang nakakakilig na update mula kay Ate Mika para kay Beyonce. Oo mga kalingap, nag-oo at kinikilabutan pa raw sa kilig si Beyonce sa tanong na ibinato sa kanya. At meron pa siyang inamin kay Ate Mika, isang bagay na matagal nang pinag-uusapan at ngayon lang niya tahasang sinabi. Pero bago natin tuunan ng pansin ang love team issue na yan, silipin muna natin ang mas malawak na nangyayari ngayon sa EDC. Kasi habang may kilig, hindi rin nawawala ang mga issue, reaction at komentaryo galing sa iba't ibang vlogger, reactor at taga-suporta. Sa totoo lang mga kalingap, ramdam na ramdam ko na parang nagrarally na naman ang mga reactors at content creators sa paligid ng Team Kalingap. Parang sinasalamin ng sitwasyon sa social media ang nangyayari minsan sa atong bansa. Iba't ibang opinyon, iba't ibang punto at iba't ibang gustong palabasin. Isa sa pinakamatinding point ngayon ay tungkol kay Dr. Love. Bakit kaya daw kahit hindi kasama si Beyonce sa vlog niya, madalas lumalabas sa thumbnail? Para lang daw ba sa views? Merong nagsasabi na may malalim na concern si Dr. Love kay Beyonce dahil matagal niya nang kilala ito. Pero may nagsasabi rin na hindi maganda ang dating, lalo na sa mga viewers na nakatutok lagi sa EDC. Kaya tanong ng lahat, may punto ba si Dr. Love o mas nagiging cause lang siya ng issue? At kayo, ano sa tingin ninyo? Kasi totoo mga kalingap, lumalala talaga ang issue. Umaabot pa sa punto na naghihigpit si teacher ni Regs at iba pang supporters para lang tumigil na ang gulo. Pero syempre, may tanong din, bakit isinasama si Beyonce sa issue kahit wala naman siya sa video? At dito, medyo nakakabahala dahil yung mga issue na hindi dapat lumaki, lalo pang inilalabas sa public. Himbis na ma-resolve internally, ginagawang content ng iba. Kaya nadidelay ang pagbalik ng katahimikan. At habang may issue, kitang-kita rin ang bigat na nararanasan ni Beyonce. Ang daming trabaho, vlogging, live selling, editing, pag-aaral, at syempre ang role niya bilang karelasyon ni Papa Eds. Pero sa kabila nun, heto't may mga pambabalahura pa at paninira na dumarating sa kanya. Nakakalungkot pero totoo. Kapag sumisikat ka, mas marami ring magpapansin, manghuhusga, at maghahanap ng butas.
Pero tuloy lang siya. At ngayon, mas nagiging inspirasyon pa nga siya dahil sa maturity niya. Dahil sa gitna ng issue, heto't plano na raw talaga ni Papa Eds na magpakasal. At heto na ang nakakakilig. Nag-oo at kinikilabutan pa raw sa kilig si Beyonce sa tanong na ibinato sa kanya. At meron pa siyang inamin kay Ate Mika. Isang bagay na matagal nang pinag-uusapan at ngayon lang niya tahasang sinabi. Pero bago natin tuunan ng pansin ang love team issue na yan, silipin muna natin ang mas malawak na nangyayari ngayon sa EDC. Kasi habang may kilig, hindi rin nawawala ang mga issue, reaction at komentaryo galing sa iba't ibang vlogger, reactor at taga-suporta. Sa totoo lang mga kalingap, ramdam na ramdam ko na parang nagrarally na naman ang mga reactors at content creators sa paligid ng Team Kalingap. Parang simasalamin ng sitwasyon sa social media ang nangyayari minsan sa ating bansa. Iba't ibang opinyon, iba't ibang punto, at iba't ibang gustong palabasin. Isa sa pinakamatinding point ngayon ay tungkol kay Dr. Love. Bakit daw kahit hindi kasama si Beyonce sa vlog niya, madalas lumalabas sa thumbnail? Para lang daw ba sa views? Merong nagsasabi na may malalim na concern si Dr. Love kay Beyonce dahil matagal niyang kilala ito. Pero may nagsasabi rin na hindi maganda ang dating lalo na sa mga viewers na nakatutok lagi sa EDC. Kaya tanong ng lahat, may punto ba si Dr. Love o mas nagiging cause lang siya ng issue? At kayo, ano sa tingin ninyo? Kasi totoo na nga kalingap, lumalala talaga ang issue. Umaabot pa sa punto na nag-ihigpit na si teacher ni Regs at iba pang supporters para lang tumigil na ang gulo. Pero siyempre, may tamong din. Bakit isinasama si Beyonce sa issue kahit wala naman siya sa video? At dito, medyo nakakabahala dahil yung mga issue na hindi dapat lumaki, lalo pang inilalabas sa public. Imbes na ma-resolve internally, ginagawang content ng iba. Kaya nadidelay ang pagbalik ng katahimikan. At habang may issue, kitang-kita rin ang bigat na nararanasan ni Beyonce. Ang daming trabaho, vlogging, live selling, editing, pag-aaral, at syempre, ang role niya bilang karelasyon ni Papa Eds. Pero sa kabila nun, heto't may mga pambabalahura pa at paninira na dumarating sa kanya. Nakakalungkot pero totoo. Kapag sumisikat ka, mas marami rin magpapansin, manghuhusga, at maghahanap ng butas. Pero tuloy lang siya. At ngayon, mas nagiging inspirasyon pa nga siya dahil sa maturity niya. Dahil sa gitna ng issue, heto't plano na raw talaga ni Papa Eds na magpakasal. At heto na ang nakakakilig, nag-oo raw si Beyonce. Pero syempre, may kondisyon. Gusto niyang makapagtapos muna ng pag-aaral. At tama naman mga kalingap, kasi kapag nag-asawa sila ng maaga, baka isipin ng iba na sinamantala lang daw niya ang magandang buhay na meron si Papa Eds. Pero pinakita ni Beyonce na ayaw niya nung ganon. Gusto niya ng sariling accomplishment bago sila magpakasal. At nung narinig ito ni Papa Eds, napangiti, napatawa, pero halatang kinakabahan at hindi alam paano mag-react. Pati si Ate Mika, bilib na bilib siya kay Beyonce sa bait, sa ugali at sa pagiging patas sa mga desisyon. Kaya naman pabor na pabor siya sa kasal. Pero eto ang twist. Nagsumbong pala si Beyonce sa kapatid ni Papa Eds tungkol sa pagsiselos niya. At doon, nabisto ang ilang sitwasyon na pinapalaki ni Papa Eds o minsan may mga bagay na hindi niya napapansin na nakakaapekto na pala kay Beyonce. Kaya ngayon, yari si Papa Eds, may babala na mula kay Ate Mika. Ako na ang bahala kay Papa Eds. Siyempre, para hindi masira ang relasyon at ang love team. Kasi mga kalingap, pag nagka-crack ang love team, damay ang buong EDC, damay ang views, damay ang sponsors, damay ang harmony. So, ano sa tingin niya mga kalingap? Dapat na bang magpakasal ang EDC? O mas tama bang hintayin muna ni Beyonce ang pagtatapos niya? At syempre, abangan nyo ang susunod na vlog ni Kalingap Prab. Sabi niya, may ilalabas ang malaking update tungkol dito.
At sa lahat ng issue, lagi nating tatandaan, ang problema kapag maliit pa ay dapat agad inaayos para hindi lumaki at sumasabog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling bahagi ng Kalingap Family.